Ayan. So, meron akong simple question lang. At kahit hindi nyo sagutin sa akin sa isip nyo na lang sagutin, no? Ano yung pinakamagandang bagay na nangyari sa inyo? Yan, no? Yung iba napapangiti ah. Nung niligawan po ako ng crush ko. Ay, mga ganon, no? Nung na-viral po ako. Mga ganon. Syempre, yung binigyan ako ng pera ni mama. Mga ganon. Syempre, yung mga magandang buhay, mga gandang bagay na ating na-achieve ay yung mga at naranasan na yung mga achievements, 'di ba? Yung pumasa tayo, saktong 75 yung ating average. Woo, buti na lang Lord, mga ganun, ha? So, ano pa, yung syempre magandang bagay na nangyari, yung napakopya ka ng classmate mo, na exam. Pero alam niyo po, may mga magandang bagay na nangyari sa buhay natin na hindi natin pansin, ito pala yung naghahadlang sa atin, sa ating paglapit sa Panginoon. Alam niyo ba yan? Bigyan ko kayo ng example. Yung barkada. Nang dahil sa nag-enjoy ka na sa barkada mo, hindi ka na nagkakaroon ng kaisipan na maganda pala makipag-fellowship sa Christian or sa church or sa life group. Mas magandang kasama yung barkada ko kasi malaya kami magbardagolan dun. Mga ganon, no? So ano pa? Yung nag-rely ka na lang sa achievements. Dahil na-achieve mo yung high grades at kailangan mong i-maintain dahil scholar ka, nasi-set aside mo ang ministry. Kasi kailangan ko, Lord, naintindihan mo naman siguro, kailangan ko pong mag-aral ng mabuti para sa magulang ko, para sa pangarap ko, para, Lord, ma-maintain ko yung grades ko. Kasi alam mo naman, Lord, mahirap lang kami. Amen po ba? No? May mga ganong area sa ating buhay na nagiging hadlang sa ating paglapit sa Lord. And then nagiging endpoint ng ating buhay ay frustration. Nalulungkot tayo. Bakit? Kasi yung tunay nating kagalakan at tunay na magandang bagay sa buhay natin, walang iba, kundi yung presensya ng Diyos sa ating buhay. Meron po kwento sa Bible, dito po sa Gawa chapter 3, verse 1 to 10. Nais ko lang po sabayan niyo po ako. Isang araw, bandang 3:00 ng hapon, pumunta si Pedro at Juan sa templo. Oras noon ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda, ay may taong lumpo mula nang ipinanganak. Araw-araw siyang dinadala roon para humingi ng limos sa mga taong pumapasok sa templo. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. So, papasok pa lang. Magpipray pa lang itong sina Juan at Pedro. Tiningnan siya ni na Pedro at Juan pagkatapos sinabi ni Pedro sa kanya, "Tumingin ka sa amin." Tumingin ang lalaki sa kanila, naghihintay na malimusan. Sino dito yung nakaranas na ate, 50 lang. May diba na ngayon, ha? Dati, kahit magkano lang po ngayon, iba na, sobre pa. Kahit ano lang, 10 lang. Parang grabe yung bilis lang ng gano'n, no? Mukhang magandang side hustle yun, ha? Mukhang magandang sideline yun. Ganon lang, oh. Suot ka lang ng costume mong gulanit, no? Tapos, ganon. Ano kayang first impression nyo doon? Minsan tayo, yung naiinis tayo, no? Ako naiinis ako, ewan pag ganun. Ewan ko lang sa kung hindi. Naiinis ako sa sitwasyon na kung paano sila paglaruan ng kaaway. At kung paano sila nag-i-stay na lang sa ganong kalagayan. Ako nga hirap na hirap ako eh. Kung pwede ko lang doblehin yung katawan ko para lang masuplayan yung pangangailangan ko. Gawin ko para lang magtrabaho. Pero hingiin niya lang, grabe yun Pero may isip mo, grabe yung kaaway kung paano sila i-deceive sa ganyan situation na lang. Verse 5, tumingin ang lalaki sa kanila. Siyempre, sabi ni Pedro, tumingin ka sa amin. Tumingin naman itong lumpo. Meron bang lumpong nakatayo? Wala, di ba? Siyempre nakapo, kaya titingin silang ganyan. So, pero sinabi ni Pedro sa kanila, nung nakatingin na siyang ganon, siyempre, expect mo, tumingin ka nag-ask ka ng attention.
O pag sinabi mo kaya doon sa nanglilimas, boy, alika boy. Tapos sabi mo, wala lang. Siyempre, mag-expect siya pag tinawag mo, lalo na yung nagtatraffic. Hindi ka naman talaga inassist sa sa parking. Tapos nung paalis ka na, boss, boss. Di ba? Iba na talaga ngayon. Tapos, pag tiningnan mo, lalong lalapit. Lalo na pag tinanguan mo din, syempre binati ka, babatiin mo din. Lalong lalapit, syempre nag-e-expect yan. Kaya lang, paano pag ito yung sitwasyon? Sabi na Pedro sa kanya. Tumingin ang lalaki sa kanila na naghihintay na malimusan. Pero sinabi ni Pedro sa kanya, wala akong pera. Grabe, sinasabi-sabihan ka pa, tumingin ka sa amin, tapos sasabihin sa'yo, wala akong pera. Ano kaya mararamdaman mo? Ngunit, mukhang nagkaroon ng pag-asa itong lumpo. May ngunit, may ibibigay ako sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, lumakad ka. At hinawakan ni Pedro ang kanang kamay nito at pinatayo siya. Biglang lumakas ang kanyang mga paa at bukong-bukong. Tumayo siya agad at lumakad-lakad. Pagkatapos sumama siya kina Pedro at Juan sa templo. Palakad-lakad at patalon-talon siyang nagpuri sa Diyos. Nakita ng lahat na lumakad siya at nagpuri sa Diyos. Napansin nila na siya pala ang taong palaging nakaupo at humihingi ng limos doon sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda. Kaya lubos ang kanilang pagkamangha sa nangyari sa kanya. Sino pong naniniwala dito no yung ating solusyon sa buhay hindi lahat pera? Kasi tayo, pag may problema tayo, ang expect natin pera talaga eh. Pero ang pera, basic needs natin yan. Halimbawa, tayo ay nabaon sa utang. Meron pa akong sitwasyon ngayon, na hirap akong lagariin. Yung bayarin ko po sa weekly and monthlies. Monthlies kasi marami. Weekly, isa lang siya. Pero weekly siya. Monthly ko po sa motor is 3,225. Magmamat yata tayo dito. Wala, sayang. Di ko nagawa yung na deadboot eh. Ayun pa, yung cellphone ko, kung kailan marami akong bayarin, na deadboot siya. Dagdag tuloy ng bayarin. Weekly ko po is 1,200. Weekly po yan kasi nagpagawa ko ng motor. Ano pa? Meron po akong 3,000 monthly, katapusan, every katapusan. Ito, madadagdag pa to ng mga 3 buwan. Tapos ang pasok ko lang po na kompleto sa aking trabaho ay 2 araw, Monday and Thursday, kung saan wala po akong appointment. Yung kompleto talaga, dire-diretso ang araw. Tuesday hanggang Friday, except po ng Thursday, gintang po yan ng oras. Tapos Saturday and Sunday, hindi ako papasok. Nagkataon ngayon, mula nung Monday hanggang ngayon, wala akong pasok. Naratay ako. Pinagpahinga ako ni Lord. Ang tindi ni Lord, kung kailan may bayarin ako, hindi ako pinagtrabaho. Alam niyo po, sabi ko kay Lord, sabi ko sa Panginoon, ito pa yung matindi pala. Nung siguro isa din to sa nakapagpatig sa akin, nawala yung aking kalakasan nung may tumawag po sa akin. Kasagsagan ng biyahe ako, tumawag po sa akin. Inaalala ko pa naman yung mga bayarin ko. Lord, ganitong oras na, ay ganitong araw na, ito pa lang yung income ko, wala talagang matinong biyahe. Kasi bakit po, nung September, atras po muna tayo ulit. Halos wala po akong biyahe. Tumulong po ako sa mga gawain nila, Pastor Gino. Umulan pa po, wala akong pasok. Di ako papasok kasi yung motor ko masisira. Wala talaga. Nagre-renta pa po pala ako ng bahay, 2,500 every month, kada kinsenas. Ewan ko lang kung kaya nyo pang kwentahin. Di ko na kinukwenta eh, baka hindi ko na maano eh. Baka di nyo na ako makilala at di ko na rin kayo makilala. Tumulong pa ako sa gawain, sabi ko, Lord, pinangako ko sa'yo, pag may trabaho akong ganito, hindi ako magdadamot sa'yo ng panahon. Tapos ito yung result, wala talaga. Lord, sabi mo, seek you first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Ano to? Tapos habang iniisip ko, nagmamaneho ko,
tumawag sa messenger. Nabigla ako kasi di man to tumatawag sa akin. Tumawag siya. Asawa po ng kaya po din niyo po ako nakita nung Sunday, no? Asawa po siya ng pinaka-founder sa organization namin kung saan po kami affiliated. So ito po yung sila po yung pinaka-main senior pastor talaga. Sila po yung founder doon sa organization. Kinausap ako, wala po kami pastor sa church ngayon. Nagulat ako, bakit po? Napabayaan yung ministry, maraming focus yung pastor nila. Tapos po, ayoko talaga marinig yung dapat marinig. Mukhang alam ko na ending nito Ayoko talaga marinig. Pero sinabi. Ang sabi, ito, para akong yung salon po, yung nag-aas talaga. Yung nakatingin na ako, pero iba yung respond. Pinapakiusap ko po na kayo yung mag-handle doon. Ay, hindi po. May ministry po ako sa Angeles. Hindi ko po maiiwanan yun. Sige na po. Kasi, di ba po, ang dami nyo na po doon, tsaka may pastors, ang daming pastors. Ito po yung na-pressure ako at nanlambot po ako pagkatapos namin magkausap. Kasi ordained pastors po ng Love of God is 10,000 last na alam ko. 10,000 tapos main pa ito. Meron po tayong hundreds of missionaries international. Tapos i-handle ko yung church na yon. Mula 100 plus sila, bumagsak yung bilang. Tapos i-expect nila, dadami yon. Sabi ko, ayok po sa lahat yung expectation. Madalas ko po kayong madi-discourage doon. Sabi niya, hindi po kami nag-expect. Buti naman po. Sabi kong ganun. Kasi walang garantiya na kapag ako yung nagpastor dyan, ako talaga yung makakapagpadami ng miyembro nyo. Hindi ko pa po napatunayan yan sa Angeles. Supporting pastor lang ako noon, pero yung ako talaga tapos papadamin ko kayong ganyan, hindi po. 3 hours po kaming nag-uusap. Talagang nire-refuse ko yung request niya until nung last time na medyo huling time na nag-usap po kami, kinausap po ng Lord yung puso ko. Natulungan po yung ministry nila. Sobrang lungkot ko. Nawalan ako ng lakas, ng 2 araw. Yung lungkot, nagka-fatigue ako. Ngayon lang ako, praise God, nagka-boses. Wala po akong boses katapos nung Sunday doon. Hindi ko alam sa lungkot, sa pressure, sa pagod. Kasi after ko pang kausap siya, nag-life group pa ako. After life group, nagbiyahe ulit ako. At ang sabi ko po doon sa kausap ko, meron po akong weekly ganito. Yun nga pong life group ko dito at ministry ko dito. Inaano ko pa yung time. May weekly po akong bayarin, meron po akong monthly bayarin. Paano po ako matutulungan yan? Tapos kukuha pa po kayo ng panahon sa akin. Lagi kong dinidiin nyo, may weekly at meron akong monthly bayarin. Nasa US sila. Kahit man lang sanang weekly na lang suportahan ako. Pero alam po ang sabi, sige lang po, naniniwala ko na ang Diyos ang magpo-provide. Grabe, hindi ko alam kung doon yata ako nanghina. Ibang-iba po Iba-ibang respond ng Lord. Sunod namin pag-uusap, sinabi ko na naman po ulit. Kunwari may tinatanong lang ako pero sinabi ko ulit, ganito po, paano po kaya yan? Kasi ito po yung mga bayarin ko, ganyan. Hindi po ako mag-expect na yung church magbibigay sa akin. Ang na-expect ko yung taga-US magsusupport. Pero wala. Iba yung respond ni Lord. Alam po, sabi niya sa akin, ipapanalangin kita ngayon na ang Panginoon ay magsusupply. Take note po, wala po akong kasama sa mga bayarin. Ako lang po mag-isa. Noong Monday, Tuesday at kanina, lumuhod ako sa Diyos na nalangin, umiiyak. Hindi ko na po alam. Pero po, ang lingkod ng Diyos, kumukontak, akala ko po may excess lang po siyang amount sa kanyang GCash, pero tinatanong ako sa GCash ko, kung gusto niyo pwede rin. Wala nga lang, GoTime nga lang meron ako. Kung tinatch ang GoTime, na alam niyo po, hindi ko alam kasi sabi ko, Lord, bayarin na po ng 1,200, hindi ko pa nababayaran. Bayaran na po kahapon ng motor ko, hindi ko pa nababayaran. 3,225 plus 1,200. Ang laman lang po ng GoTime ko is 1,000. Lumuhod ako sa Lord. Kanino ako manghihiram? Wala po ako mahiraman. Yung nahiraman ko na kasi. May balance pa ako, so di ako makakahiram. Ito na winorkout ng Lord sa akin yung faith.
Luhod ako sa Lord. Sabi ko, Lord, yung may pera, hipuin mo yung puso nila. Sabi ko ganon. Lord, yung may pera, hipuin mo yung puso nila. Padalhan ako. Yun po yung prayer ko. Padalhan ako sa account ko. Hindi yung ano, kasi hindi ako makakapagbayad ng physical kasi hindi ko kaya magmaneho. Sabi ko, Lord, padalhan ako. Sa account ko na lang. Alam niyo po mga kapatid, naiiyak ko sa kanina. Kanina po, nag-send po sa akin 2 lingkod po. Nabayaran ko po yung 1-2 kanina, tsaka yung motor ko. Praise the Lord. Kapag po tayo nagtitiwala sa Panginoon, wala pong imposible. Grabe po yung respond, ipagpipray na lang kita. Ipagpipray kita, pero totoo po yung panalangin. Pinabakapan tayo sa panalangin. And God provides po talaga. At po sa lahat po ng sitwasyon ng buhay natin, meron lang po na-decision na 2 points lamang po sa gabing ito. Yung God's beautiful time. God's beautiful time. Ito pong lumpo na ito na natili siya sa beautiful gate na tinatawag. But para sa akin, hindi magiging beautiful ang place na yon kung hindi siya magiging way para mahatid ang lumpo na yon sa harapan ng Panginoon. God's beautiful time. God's time, His time is perfect. He is not in a hurry. Amen? Hindi nagmamadali ang Diyos. Hindi rin delay ang Panginoon. Hindi siya kinukulang at kinakapos ng Panginoon. Napaka-perfect timing ng Panginoon. Minsan hindi kanya hayaang kumilos para siya ang kumilos para sa'yo. Amen? Ano ang time natin ngayon? Ang time natin ngayon ay ang magtiwala at sumampalataya sa kakayanan ng ating Panginoon. Magtiwala sa Diyos na He can do impossible things in your life, in your finances, gaya po na nangyari sa akin. Ang Lord po ay nag-provide. In your health, in your studies, in your family, in your dreams. Amen? Pansin niyo po ba, bakit po inabot ng ganong edad pa yung lumpo? Bakit nung hindi pa, nung time ng bata pa siya? Bakit hindi doon dumating yung miracle sa kanya? Upang po mailabas yung kapangyarihan ng Panginoon at makita ng napakaraming tao kung gaano ka-miraculous ang God sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Yun nga po, na-share po yung testimony. Bakit kung kailan sa panahon natin ngayon, doon tayo sinusubok ng ganito katindi? Upang ipakita sa mga tao at malaman mo, makita mo, ikaw mismo ma-witness mo sa'yo, yung testimony sa buhay mo. Yung kapitbahay mo, alam yung sitwasyon mo, yung mismong pamilya mo, alam ang sitwasyon ng buhay mo. Pero bakit sa panahon na yan, ibinibigay ng Diyos sa atin, inaalaw ng Diyos sa atin yung pangyayari na yan, upang mas ma-witness nila ang kapangyarihan ng Diyos kung gaano siya kadakilang kumilos sa buhay natin. Amen? Huwag nating isipin na kung kailan ako tumanda, doon pa ganito yung pagsubok, diyan pa mas minamature ng Lord yung ating faith. Amen. Pangalawa, God's beautiful time. God's beautiful plan. Hindi natin maunawaan ang plano ng Diyos, ngunit lahat ng nangyayari sa atin, may purpose ang Panginoon. Hindi lahat ng plano ng Diyos ay ayon sa ating gusto or design or ways na gusto natin. Minsan gusto natin, Lord, gusto ko talaga ng pink, gusto ko talaga ng green. Pero ang Diyos, iba. Hindi yan ang plano ko sa'yo. Lord, gusto ko talaga financial provision. Hindi, iba ang gusto ko sa'yo. Gusto ko ma-raise sa'yo yung pananampalataya mo. Gaya nitong lumpo na ito, gusto niya, limos lang, gusto niya pera lang. Pero yung pera na yan, pansamantala lang yan. Yung pera na yan, hindi yan panghabang buhay. Yung pera na yan, hanggang dyan lang ang kayang gawin sa kanya, makakakain lang siya. Pero yung pinakaplano na dapat disenyo para sa buhay niya, hindi yun ang mangyayari. Kaya ang ginawa ng Diyos sa kanya, nagpadala ng mga lingkod upang madaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya at mangyari ang himala sa buhay niya. Minsan sa buhay natin, hindi talaga pinansyal ang solusyon. But the name of the Lord Jesus Christ, once na iluhod natin ang ating sitwasyon sa harap ng Panginoon, makikita niya at makikita natin ang tunay na kailangan natin, ang miracle ng Lord. May mga healing sa area ng buhay natin na kailangan maayos. Unang-una doon yung healing sa faith natin. Kapag yung faith na apektuhan, maapektuhan niyo ating kaisipan. Kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Strong man ako, strong woman ako.
independent woman ako, nagmamalaki na tayo sa Diyos. Kaya hirap na hirap tayo, ganyan din po kasi ako eh. Hirap na hirap akong bumiyahe, hirap akong abutin, naghahabol ako ng Panginoon, ng panahon. Grabe. Pero pinatunayan ng Diyos sa akin itong linggo na, gawin mo lang ang ministry, gawin mo lang kalooban ko, akong bahala sa'yo. Sabi ko, Lord, paano to? Pero pinakita ng Diyos sa akin, ito lang. Akong bahala sa'yo. Magtiwala ka lang. Amen? Ang sabi nga po sa Roma chapter 5, verse 3 to 5, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtatiyaga. Kapag tayo ay nagtitiis, may pagtatiyaga sa atin na nabibuild, nabubuhay. At ang pagtatiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Ang plano ng Diyos at ang plano ng kaaway magkaiba. Ang plano ng kaaway is to destroy us. Ang plano ng kaaway ilayo tayo sa Diyos. Ang plano ng kaaway wasakin yung ating pananampalataya. Ang plano ng Diyos ilayo tayo sa plano ng kaaway ilayo tayo sa purpose ng Diyos. Ngunit God's plan sa kabila ng ating circumstances pagsubok, sa kabila ng crushing moment ng ating puso, sa kabila ng crushing moment ng ating emotion, kung kailan ka nakakaranas ng pagsubok, ang plano ng Diyos to make us strong. Amen? Ang God's plan, hindi sufferings. Pero behind dun sa sufferings na yon, dine-develop ng Diyos yung ating character, yung ating attitude, yung ating pagkatao, yung ating pananampalataya sa Kanya. Yun ang God's plan. Tulad nitong lumpo na ito, dinevelop sa kanya ng Diyos yung pananampalataya na hindi lang pala pera ang solusyon ng buhay niya. Inuuna ng Diyos ang test para lumabas ang testimony. Amen. Hindi ka masasabing mananagumpay at hindi mo masabing matagumpay ka kung walang testimony. Amen? May laban between faith and reality. Kaya lang dun sa bagay na yon, minsan nakakalain nating delay ang plano ng Diyos pero hindi. Doon sa faith versus reality, doon ina-exercise ng Diyos yung ating pananampalataya sa Kanya. Doon tayo nakakapag-decide. Bakit nung hindi pa siya bata, doon pa siya pinagaling? Kasi pag bata pa, madaling magtiwala. Tama? Pero kapag nasa ganitong edad na tayo, mahirap na magtiwala. Meron ng duda, may dalawang pag-iisip na. Magtiwala o realidad. Pero sa Diyos, iba. Amen? Iba ang Kanyang plano sa atin. Kung kailan walang rescue, kung kailan delay ang rescue, doon kung ano kaya tayo kapag ganon. Pero ang Diyos, hindi man natin makuha ang ating expectation, magpapadala siya ng mga taong tama para sa ating solution. Amen? So, get out from our comfort zone. Gaya nitong lumpo, komportable na lang siya. Sa kanyang kalagayan, mamamalimos na lang siya. Komportable na lang tayo na laging tinutulungan. Komportable na lang tayo na lagi tayong nila-life group. Komportable na lang tayo na laging ini-encourage. Pero pag time na discourage tayo, di natin gusto. Pero God allows us to discourage din minsan upang makita natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Na-discourage yung lumpo, pero nakita niya na mayroon palang mas better plan. Kinokorek po tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng Kanyang mga lingkod. Amen? Huwag tayo magreklamo sa ating kalagayan. Hayaan natin ng Diyos sa ating sitwasyon. He will surely provide. He will surely supply. Amen? He will send us mentors, pastors, life leaders, right person upang tayo ay gumaling at makatayo sa ating nararanasan. God knows hindi natin kaya. He will send us people, He will send people to lift us up. Amen? Magsisend siya ng mga tao parang hilain ka pataas. Pero ang gagawin ng kaaway, magsisend siya para hilain ka pababa. Ang reason kung bakit ka nandito, dahil meron taong nag-lift up sa'yo.
manampalataya ka sa Diyos, tumibay ka sa Panginoon. Amen? A gate will never be beautiful kung ito ay nagiging hadlang sa ating paglapit sa Diyos. A gate will be more beautiful kung ito ay magiging doorway na makalapit tayo sa Diyos. Gaya ng mga gate na yon, achievements, mga kakayanan natin sa buhay. Magiging beautiful sana yung mga bagay na yon kung nagpapalapit sa atin sa Diyos. Minsan hindi eh. Amen? A beautiful gate will be beautiful if ito ay God's opportunity for us to experience God's power. And will lead us to a beautiful beginning sa ating buhay. Dito na po ako magtatapos. Ano yung gate na yan na humahad lang sa iyong paglapit sa Diyos? I-deal mo yan sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po ay mananalangin. Kaya sa gabi pong ito, nais ng Diyos na ma-receive natin ang healing na nagmumula sa Kanya. Yung healing na matagal nang inihanda ng Diyos sa'yo. Gaya po ng lumpo. Ang tagal niyang nandoon, ang alam lang niya, basta't makasurvive ako sa araw na to, may panglimos ako, okay na ako. Pero iba ang Diyos. Kapag dinaanan ka ng Panginoon, ng plano ng Diyos, mag-iiba ang buhay mo. Kapag dinaanan ka ng purpose ng Diyos, mag-iiba ang sitwasyon ng buhay mo. Mukhang hindi siya akma doon sa kailangan natin. Pero ang Diyos, sigurado kapag siya ay kumilos sa buhay natin, yun ang right solution para sa atin. Always remember, you are not a beggar. You are God's sons and daughters. Amen? Hindi ka beggar. Hindi ka manlilimos. Pagmamay-ari ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. At kapag anak ka ng Diyos, anumang kalooban niya sa'yo, anumang kalooban niya sa atin, mangyayari. At ang plano niya sa atin ay maganda. Ito po ang ating quote po. A beautiful beginning, beautiful healing starts at Jesus' healing. There is nothing more beautiful than the works of His hand. Amen. Walang ibang mas hihigit na maganda kundi ang pagkilos ng kamay ng ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po lahat ay magtaas na ating mga kamay at isurrender natin sa Diyos yung ating kalagayan, yung ating sitwasyon, yung ating hanap buhay, yung ating studies, yung ating alalahanin. Even yung time na ito, maring subsub ka sa paglilingkod sa Panginoon and you're still waiting sa breakthrough ng Lord sa buhay mo, yung breakthrough na yan, hindi yan nababago. Nandyan talaga yan eh. Kaya lang, binihanda ng Diyos ang puso mo para sa breakthrough na yan. Maaaring nahihirapan ka kasi ine-expect ka ng magulang mo. Ang taas ng expectation nila sa'yo. Nabibigo mo sila. Nabibigo mo na rin yung sarili mo. Ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Pero ang Panginoon, chine-cheer up ka ngayon. May mga lingkod akong ipapadala sa'yo. May mga life leaders akong ipapadala sa'yo. Para sa'yo. Para itayo ka sa tuwing ikaw ay nadadapa. Para ikaw ay itayo sa panahon na ikaw ay napaparalyze na ginagawa ng sitwasyon mo. Mga kapatid, habang po tayo nakataas ang ating mga kamay, tayo po ay mananalangin sa Panginoon. At pa rin, tayo'y magpapasalamat sa Diyos sapagkat nararanasan natin ito ngayon. Binibuild ng Diyos yung ating karakter, yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. At hilingin natin sa Diyos yung kalakasan. Hilingin natin sa Diyos yung Kanyang provision. Walang imposible sa Panginoon. God is the God, our healer. God is our great creator. God is our provider. He can provide, He can supply. He can answer ano man yung hirap ng tanong mo sa buhay mo. Kayang-kaya niya yung sagutin. Kayang-kaya kanyang katagpuin sa mga oras na ito. And believe, maniwala ka sa gabing ito, ano man yung sitwasyon na kailangan gumaling sa buhay mo. Believe na God is already healed that situation. Ito may physical, ito may kalagayang mental, ito may kalagayang emotional, ano pa man, spiritual man, walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Pwede pa minsan awitin natin,
yung walang mahirap sa Diyos. Let's declare it, let's declare it. Ang lumpo nga, since birth, pinanganak siyang lumpo. Pero by the name of our Lord Jesus Christ, siya ay pinagaling, siya ay tinugon ng Panginoon. At ngayong gabing ito, tayo po ay manampalataya. Daw, ang Panginoon ay kikilos sa atin. Walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos.